Itinanggi ni dating Speaker Martin Romualdez ang akusasyon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na siya raw ay may pakana ng pagbaliktad ng 4 sa nagpakilalang dating bodyguard ni Saldico. 10 sa tinaguriang Maleta Boys ang inaresto dahil sa kasong perjury. Saksi, si Marizo Mali. 10 sa 18 dati umanong bodyguard ni Zaldico na tinaguriang Maleta Boys ang nakadetain ngayon sa Las Piñas City Jail. Hindi raw kasi nila nakumpleto ang requirements para sa pagpapiyansa. Habang may 3 namang nakapagpiyansa, naglabas ng arrest warrant ang Las Piñas RTC dahil sa kasong perjury na inihain laban sa kanila. Hanggang ngayon, hinihintay ko pa yung certificate of detention. Pero ngayon, for signature na daw. So hinihintay ko lang para maidala ko yung mga dokumento sa night duty court sa Makati. Dito sa Las Piñas, 8:30 pa lang ng umaga. Inabot kami ng alas 5. Sinaraduhan pa kami ng korte. Isa sa mga inaresto si George Villalon. Humarap siya sa amin kanina kasama ang abogado nilang si Attorney Levy Baligod kasunod ng pagbaligtad ng 4 nilang kasamahan. Itinanggi ni na Baligod at Villalon na pinangakuan ng pera ang mga tinaguriang Maleta Boys kapalit ng pagpirma ng affidavit kung saan inaakusahan ng ilang personalidad na tumanggap ng pera. Well, yung sinasabi nilang prinomesahan sila para hindi na sila kailangan magtrabaho for the next 2 years is an exaggeration, no? What I actually told everybody, not only the 4, but to the whole 18 plus 7 and plus 10, no? Na kung may problema sa pamilya, pwede kaming magtulungan, no? Pero yung promise na sinabi nilang limpak-limpak na salapi, that is the exact opposite of what I told them. Ayon kay Villalon, malaking pera umano ang inalok para sa pagbaligtad ng kanyang mga kasamahan. Sasabi ko lang sa kasama ko, sana naisipan nyo mabuti yung sinasabi nyo, nagpadala ka sa pera. Siya man daw ay inalok din, pero di raw siya kumagat. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Per person? Yes po, ma'am. Pero walang sasama na doon sa 14? Wala po. Kasama sa binawing aligasyon ng 4 ang paghahatid umano ng mali-maletang pera kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa kaugnay ng flood control scam. Sa bagong sinumpaang salaysay ng mga nag-recant ng testimonya, nagsimula raw ang operasyon para mang-blackmail at mangikil. Ang pinagmulan ko nito ay ako'y sinama sa 18 Marines at istorya ng mga basura para sa isang blackmail scam laban sa ilang mga kilalang politiko para palabasin na tumanggap sila ng iba't ibang halaga ng pera galing kay Congressman Saldico. Pero habang tumatagal, nagpalit-palit na raw ang mga taong nababanggit. Pinangakuan kami ni Atty. Baligod ng malalaking halaga pag naging matagumpay ang scam na ito. At bilang katibayan, sinabi pa nito na sina Congressman Defensor at Senador Marcoleta ang Pinabulaanan din ito ni Baligod. That's ridiculous. I-extort mo sila? Si Martin Romualdez? Sino? Mga senador, mga congressmen? That's very far from truth. Medyo exaggerated na yan. Tingin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, si dating Speaker Romualdez ang nasa likod ng pagbawi ng testimonya ng mga dati umanong bodyguard ni Ko. Gusto raw ni Romualdez pahinain ang kasong binubuo laban sa kanya. The camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors. Saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan. Mga they're chipping away the... Oh, they're trying to do it. Yeah. They're trying to do it. They're desperate. Siyempre! Sino pa? Sino pa ba ibang makikinabang sa pag nag-recant yan? 3 sa humarap sa GMA News ang pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Pero kahit umatras daw ang mga ito, sabi ni Ombudsman Remulla, gagamitin pa rin nila ang kanilang mga testimonya. Hindi anya porke binawi ay hindi na totoo ang mga sinabi nila. It doesn't weaken or strengthen, but of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice. Ang recantation is frowned upon by the courts. That is the way that the courts are supposed to treat recantations. Especially, ito nga, twice na nag-issue ng testimonies against Romualdez itong mga to. Afterthought na yan eh. Ayon kay Remulla, posibleng maging kapwa-akusado na sila ni Romualdez at Ko. Pinabulaanan din ni Remulla ang sinabi ng mga dating bodyguard na tinakot sila ng ombudsman na sasampahan ang 3 ng patong-patong na kaso kung hindi sila pipirma sa inihandang affidavit.
Meron daw silang ebidensya na hindi nila pinilit ang mga ito. These people, freely on their own, went with one of the ombudsman people to go to the locations, and they were the ones who pointed at specific locations where they delivered the money. Ayaw nga nila ng protection kasi nga kaya nila yung sarili nila. Paano sila matakutin? We're offering them security. May tumatawa pa nga May kinikilig pa nga habang pumipirma Tuwan-tuwa Sa isang pahayag, maring itinanggi ni Romualdez na siyang nasa likod ng pag-recant. Ang pagbaliktad daw ng mga dating bodyguard ay patunay umano na ang mga akusasyon ay di totoo at gawa-gawa lang. Ayon kay Romualdez, haharapin niya ang mga alegasyon at dedepensa ng sarili. Dahil sa pagbawi ng testimonya ng apat, iniurong ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang reklamong cyber libel laban sa kanila. Si Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na naghain ng reklamong oral defamation, hindi raw nagulat sa pag-recant ng ilan sa dating umanong bodyguard Vico. Expected ko na ho yun na magre-recant ho sila because talagang from the very start, alam naman ho ng lahat ng tao na those stories that they're making up. Kasi kung talagang totoo yung sinasabi nila, hindi siguro ganun kadaming demanda ang abutin nila. Halos lahat na binanggit nila, nagdemanda including myself Doon siguro sila naisip. And then just to clarify, yung final ho namin sa Pasay, hindi po sila nag-a-appear. Ilang beses na po sinapina. Hihingan pa namin ng pahayag ang mga bumaligtad na dating bodyguard. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi.